sa ko na lang kanang harvestable. Ah, okay, sige. Doon po tayo sa yung malapit ng i-harvest kasi Hindi pa nakikita to. yung mga bago dapat walang ibang pumasok dahil baka may dalang Ah, contamination. At least yung harvestable lalabas na. So hindi na wala nang time dumami yung contamination in case kung may contamination. Saka maselan yung early stage. Mhm. Kunting contamination lang, patay na yung larvae. Ito, mas malaki na pang-harvest na. So, medyo sturdy na yung shrimp. Yung larvae na for harvest, sir, kitang-kita mo na yan ba? Oh, kitang-kita. Sobrang laki Mamaya, na siya. makita mo yung, Oo, I see. makikita lang naked eye. Malaki na. Ugas ulit. Just po ulit. Grabe ang protocol. Pagkikiting sa... By the way, sir, ito po pala yung algae natin. Algae tank. Ito Okay. muna tayo pumasok bago tayo Sige, pumasok sir. sa guro. So, bukod dun sa worm, yung algae, May algae, may inaalagaan broodstock, din. saka may larvae. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. So, ito, pinrepair na natin to for operation na rin nung kabila. So, in-extend na natin. Meron na tayong 40 tanks dito na 5 tons. Wow. So, Ang isang tank, 5 tons 5 tons po. So, na tubig. 20 tons ang production natin. 200 tons pala in algae. So, nandun po yung mga algae natin na ready. Ito po, meron to. Ito yung day 0, yung tinransfer ngayon. Day 0 po to. Hindi mo pa rin makita. Yung kulay lang yung tinitingnan po natin. So, pag ganyan yung kulay, magandang kulay yan. Saka yung tinitingnan natin po kung walang dumi na, kung walang brown na naglaline dito sa edge ng Sa water. edge. Yung parang nagla-line. Opo. Actually, pati yung amoy din. Pati amoy, Kasi sir. kung maganda na yung growth niya, parang matamis yung smell. Pero by naked eye, hindi mo nakikita Hindi, yung algae. mag-counting kami nito, microscope. Grabe. Itong dalawa, sir, 1 day difference. Day 0, Oh, ito yung day 1. Kikita mo yung kulay, iba na. magkaiba. Ito, bago to. One day Day bago zero. to, ngayon lang to. Ito, kahapon to tinransfer. Day 0, kasi ito day 1. Yes. But parang mas dark ito, sir? Yes, sir. Nag-bloom na sila. Ah, So, the darker the bloom, mas marami ng cells na nandyan. nandyan. Opo. So, ito, medyo kuha na siya. End stage na. Kumbaga, pag after nito, ang hindi na makakain, tinatapon na namin. Tapon. Yes. Kikita mo, medyo, na siya, hindi na siya ganong stable. May mga, So, ito naman ang kakainin ng yung ito pakain ng larvae. Kanina, yung worm, ang kakain yung broodstock, Opo. yung parents. Opo. Ito yung anak. Ito ang Kakainin ng anak, anak. pagkain ng anak. So, 4 ang binubuhay namin dito na biological, So, Pangatlo yung larvae. Ano yung pang-apat? ito, pang-4. So, worm, broodstock, Ah, okay. tapos yung larvae, broodstock, worm, larvae, algae. saka algae. So, 4 na biological system na kailangan nag-function lahat or else may isa dyan na hindi nag-function. Affected lahat. Affected lahat.
Imagine mo kung nag-work lahat yung tatlo tapos wala ka Wala kang isa, wala patay kang ka. ipapakain doon sa Larvae. larvae. Oo. Tama, sir. Yun ang problema namin noong January. Ano naman ang kinakain ng ng algae? Fertilizer lang po, sir. So, meron tayong fertilization ng tubig bago ilipat po yung algae. Para yun po yung nutrient na gagamitin niya pag dami. Kailangan, yun lang ang organism na buhay. Kaya dito sa outdoors, dahil hindi natin kontrolado yung environment masyado, hindi siya magtatagal, magka-collapse talaga siya. Kaya dati, 8 days kami dito sa labas, ngayon ginawa na namin 6 days. Meron kaming isang step na tinanggal para ma-minimize namin Ma-harvest na. ma-minimize namin yung failure dito sa labas due to environmental contamination. Dito, sir, dito natin hinahatch yung Artemia na ipapakain natin sa older Iba pa, animals. iba pa. Yeah. Older So, animals na to, older larvae. isa na namang i-grow. Itlog lang to, pinapahatch natin. Nuplay pa rin yung tawag doon sa hatch nito. So yung nuplay na yun yung papakain natin doon sa Mas older naman. older naman siya. Yung nuplay, nagiging, Yung nuplay, na okay. po siya, nagiging mysis na po siya. Kasi nuplay, magiging zoya, Aha. meron siyang metamorphosis to different stages. Mysis, bago siya magiging post-larva. Okay. So, bago siya maging post-larva, nasa sa mysis stage, late mysis. Ito kakainin. Ito naman ipapakain natin. O ito, hinahats lang natin. Hinahats lang natin dito. Papasok na tayo sa larval tank. No? Rearing number So 6. ito ngayon yung oldest na natira. Yung i-harvest galing po dito. Galing po dito. So pag hinarvest po dito, saan ang punta niya? Grow out na? Grow out na po. Grow out na. Ipapack na po siya tapos i-stack na po sa grow out. Mainit dito ah. Mainit, sir, dahil kailangan gusto natin nasa 32 degrees yung tubig. Masyado So, mainit, parang sauna. Para makasave tayo sa kuryente. Ramdam mo yung init? Opo. Parang nasa steam. Ah. So, ito po yung gagamitin natin para mag-check po Ma-check. ng fry. Ito na po siya. Malalaki na nga. Opo, ito na ready for harvest na po siya. Nakikita mo ba dyan? Side ka dapat. Kuha ulit tayo para makita natin sa side. Yun. Bumababa po kasi sila. Bumababa sila. Hmm. Dami. Paano yung kinakount yun, sir? Meron pa tayong counter na machine. Makikita pa natin. Kaya niya? Yeah. Ganito talaga kainit to kasi nagme-maintain tayo ng temperature sa tangke. So mapapansin, sir, meron tayong controller. So kung ganito siya kainit, hindi na maggamit ng kuryente kasi galing lang dito sa sa sunlight. Sa gabi lang to mag-operate. Oh. So kahit sa gabi, sir, ganito kainit to? Hindi na. Ang tubig na lang yung mainit. Oh. Ganito yan kung araw para ma-maintain namin yung temperature without using electricity. Hindi ka po makakatagal sa loob, sir. Oo. Mainit talaga. Mainit talaga. Init. So after dito, sir, doon na tayo sa harvesting area. Okay. Let's, sir. Dito natin makikita yung kinakount, sir. Yes, sir. Papakita ko sa iyo yung process ng counting natin. Yung technician natin,
sa size, alam na niya more or less ano yung count. I-verify lang natin sa ano. Kasi sa everyday pa naman yung ginagawa, kikita lang niya yung fry. Alam niya kung anong pangtakal yung gagamitin. Gaano kapuno. Experience na. So, i-verify na lang niya yung kanyang takal sa machine. From the, from the broodstock, di ba? Opo. Tinag-asawa natin. Opo. From day 1 na yon up to harvesting ng fry, Opo. ilang araw po yun, sir? 17 days po. 17 Magiging days lang. PL10 na po siya. Yes. PL10 na po yun. Benta na yon. Benta na po yun. Paano po presyo niyan per piece? Per piece po. Yung presyo po natin dito, nasa 30 centavos per piece. 30 cents. Sa hatchery. Excluding po yung freight. Ito na po sir, yung ano, yung fry. Nag-inject po talaga tayo ng oxygen. Dito kasi pag hindi oxygen yung ginamit, ganyan lang, babagsak po yung DO talaga. Yun yung minsan, humihina yung fry dito pagdating sa farm may mga Namamatay. mortality. So, DO, dissolved oxygen. dissolve oxygen. So, nag-inject tayo ng pure oxygen sa packing area. Pala order niya. 1.2 million. So, dito po tayo, sir. Ito po yung counting. Ang ginamit po nating counter ay Tomota. Tomota fry counter. Galing pong Vietnam ito. So, ang nangyari, meron siyang parang konting parang pan na bilog sa loob. Lalagyan niya ng fry na ganito. Tapos, kukunan niya ng video. Yung video na yon i-upload doon sa Vietnam. Tapos magka-count, tapos ibabalik yung count sa atin. Kailangan may internet, hindi siya magpa-function pag wala. Oh, doon pa yung ano niya, ibabato muna yung data Babato doon. niya ang data doon, tapos AI na yon, AI-based na yung counting niya. De-determine niya kung ilan yung laman ng paano yun, based doon sa video na na-receive niya. Kailangan video kasi kailangan makita niya gumagalaw yung dati natin ginagamit, picture lang. Ilang beses siyang nagpipicture, ganyan. Bilangin niya yung nasa picture. Ito, moving yung gusto niya. Moving animal. So ito minsan, nagiging, pag mahinat masyado yung signal, nagiging problema dahil ang tagal niyang magbalik ng count. Parang representation lang, sir. I mean, Sampling. Sampling. So, meron po tayong ganito. 4 po na klase. So, based doon sa size ng fry, may i-estimate din ngayon ng technician kung ano yung scooping niya. Kung puno ba, kung anong kalaki, yung maliit ba, yung malaki, yung katamtaman, tapos kung anong feel, ipa-verify na dito. So, kung kulang yung count, i-increase na naman, ka-count ulit. Ibaguhin niya yung feel. Yun na yung basis ng counting na pag ganito yung feel, yun yung laman ng plastic. So sa amin dito, para hindi po tayo ma-undercount, may dagdag na talaga kami. For example, sabihin namin sa customer, 3,000 yung packing natin, pero yung dito sa counting, 3,300 yung ginagamit natin. Pero consider lang siya as 3,000 para hindi malugi yung customer pagdating doon. So, dati sir, talagang bago lumabas tong mga technology, ang tagal ng counting kasi mano-mano. Isang oras bago mo malaman yung count. Ngayon, bilis na lang. Minutes na lang. Ganyan. Kailangan ko makuwala. Oh.
Hinihintay lang natin, sir, no? Opo, validate lang po. Pagka natapos na po siya, So, nag-over man among counting, bawas lang. Ah, sobra. Oh. sabihan ka na, so, too many to count. Oh. May limit din siya sa ano. Saan po ang punta nito ngayon, sir? Zambales. Sambales pa? Ah. Julie? Layo. Ano yun? Makaabot nga tayo sa Tugigaraw, yung sa Dataj. Opo, grabe. Ah, maliliit lang yung ano, plastic, sir. Ah. Opo. 3,000 po yung ano natin dyan. 3,000 na ano yan? Na fry. Fry. Naman. Dami. Ito, kitang-kita mo dito. Kitang-kita na. Kita mo? Ano ang predator nito sa grow out? Ano lang, virus. Virus Virus lang at saka talaga, sir. bacteria. Kasi usually yung mga grow out ngayon, linalason na yun bago so mga isda, patay na. Wala nang predator. Wala na dito. Virus na lang kalaban mo at saka bacteria. At saka yung daga na dalawang paa. Na naglalakad. Naglalakad. Sir Neil, magkano for fry? 30 centavos po, 30 ex-hatchery. cents. Ex-hatchery. Ano, bago-bago rin? I-add natin yung freight cost. 30 siya dito. So kung 5 pesos, 5 centavos yung cost to bring to the airport other side, kasi ex-destination airport eh. So pag mahal yung aeroplano, dahil Mataas din. mataas siya. So for example, kung padala ko na Manila, 32 centavos lang dahil 2 centavos lang yung cost ko. Pag magpalawan ako, 35 centavos dahil 5 centavos yung cost ko. Paano pag Palawan? Pupunta pa ng Manila bago magpalawan? Hindi po. Direct May flight diretso? to Cebu, Puerto Palawan? Princesa. Opo. Everyday po yan, dalawang flight na Airbus. Grabe sir yung industry, kahit na ang lalayo ng lugar, kahit saan ang lalayo nila mag-grow, kikita sila. Kita yan basta wala lang sakit. Wala lang sakit. Kasi kung may sakit, ubos ka rin. Ganun. Siya. Sabi nga, high risk, high reward. Yeah. Yung ganun. Ang gastos din, pati yung mga packing. Packaging. Magastos sir. yung Dataj, gustong-gusto nila yung styro natin, matibay daw. Nagagamit nila sa ano? Harvest. Sa harvest. Harvest. Yung ibang hatchery, basag pagdating sa kanila. Hindi nila magagamit sa harvest. Kaya kung nandito lang yung factory natin nasa Manila, sa atin sila bibili ng ano? Styro. Local po dito sa Cebu to, itong styro. Tayo yung gumawa. Aga sa inyo, sir? Wow. Doon po sa ano, sa processing plant, tabi. Styro 4 plant. Galing. Every day, sir, may delivery. Almost, sir. Minsan, may isang araw na 3. So, depende sa... kagabi, nag-harvest ako sa... mga ano yung harvest ko kagabi. 7 million. Kagabi lang. Magkano halaga nun? Yung 7 million. Sa farm kasi mura eh. Sa farm yung kalahati, sa farm yung customer. Sa customer yung kalahati. So, 32 centavos yun delivered sa Negros. Tracking natin. 7 million times 35.
cents. Sabihin natin 30 cents 30 dito. cents. Cost dito. 2.1 million yan. Isang delivery. Isang gabi na harvest. Sulit. Sulit, sir, yung pagod. Pag sunod-sunod nga ang harvest kasi ito nga ito lang yung nagpo-produce sa ngayon. So full blast kami. Minsan 3 harvest na malakihan. Ano yung isang harvest Pero ko sir, na- off-season to, di ba? Off-season pa? Stocking. Ang harvest nga June. Malakas na. Ngayon ang stocking, June ang harvest. Kaya ganyan. Ano nga, March, April, May, June. Stocking ito, mga end of May, early June ito ma-harvest ng Mga-harvest na farmer. nila. Kasi yung mahal during December to kasi taglamig, maraming matamaan ng sakit. Yung Mataas mortality. white spot syndrome virus. Kapag malamig doon, pumapasok yung white spot virus. Pero dito sa Visayas, walang ganon. Meron. Meron pa rin. Meron din. Kaya importante na kukuha ka ng similya, dapat from the start talaga, walang problema. Kasi minsan kukuha ka ng fry na may problema, maaga kang mag-harvest. Maagang mag-harvest. Harvest ka ng maliliit. May nagbabanimi din sa Mindanao. Oh, marami din. Madami rin. Marami din. May hatchery din daw. Meron din. Pag matapos yung Mindoro, punta tayo. Yes, sir. Yes, sir. Madami pang bagong pumapasok. Meron naman, siguro. I think industry growth, mga 5 to 10% a year ang growth ng industry. 5 to 10%. Ang problem lang minsan, yung market lang talaga. Kasi yung during season, bumabagsak talaga yung presyo. Sir, yun ang hindi ko maintindihan kasi kung kulang ang production ng Pilipinas, bakit bumabagsak ang presyo during Hindi kulang. It's really more on timing. yung buying power po ng For example, ng tao, ng customer. Kasi pag June to enrollment, ganun. Hindi priority? Tapos, hindi siya tapos priority. marami yung harvest at the same time. Oo. Bagsak Kasi yung presyo. bagsak yung presyo. Hindi nag-abot yung Timing. demand. Maraming Saka, hipon, kunti yung demand. Ganun. So, babagsak. Yung December, Yan ang maganda. nito, malaki yung siya. demand, malaki ang production. Malaki din. laki kasi tinatiming din Pinatiming kasi Yan yung talaga. farmer. marami din pera tao sa December. So, Especially yung mga OFW, umuwi, Oo. diba, salo-salo. So ano pa rin, sir, no? Hindi siya bangus tilapia na pang day-to-day. Actually, slowly. Ah, Kasi dati, di ba, yung hipon, ang mahal ng supermarket. Ngayon, bumaba na. Tapos tumaas na yung presyo ng baboy. So minsan, instead of baboy na lang palagi, maghipon na lang. maghipon na lang paminsan-minsan. But hindi talaga masubstitute kung baboy, Pilipino. Baboy eater Baboy talaga talaga. tayo, di ba? Paborito natin yung baboy. Pero actually, yung hipon, hindi din nakakasawa yung hipon. Sabi nga ako, manghihipon, pero hindi ako nasasawa sa hipon. Especially kung fresh. Oh, fresh. Kasi kung fresh, matamis talaga eh. Diba? Pero kung hindi na fresh, hindi na ganun kasarap. Pero sabi ko nga, yung hipon, for protein source na meat, I think is one of the healthiest. Kasi walang chemicals hinahalo sa feeds, wala lahat. Unlike sa iba, like manok or baboy, may antibiotics Antibiotics. sa feeds eh. Ganun pa rin, kumakain pa rin tayo ng baboy. Ang sarap eh. Pero, yun, kung gusto mo healthy, I think shrimp. One Pero of the sir, healthy. sa Pilipinas, sa aquaculture, number 1, bangus. Number 2, tilapia. Tilapia. Number 3,
Hipon. Hipon na. Hipon na. Mas malaki ang hipon sa hito. Oo, malaki yung hipon. Especially in terms of value. Kasi yung hipon ay yung hito. Minsan sa Luzon lang, Luzon, bandang sa Mindanao. norte. Oo. At saka sa Norte. Mindanao. Mindanao. Sa Visayas, Sa Visayas, wala. walang Ayaw. hito. Wala, ayaw. Ba't ba ayaw ng Visayas yun ng hito? Pangit siguro. Hindi Impression. sanay. Hindi sanay ba? Oo. Diba? Hindi sanay Tingnan mo kasi yung hito, pangit Maraming talaga. dagat kasi rito. isa din yan. Mas Kaya gusto yung namin, pangalawa, yung isda dagat. thinking nila nga maamoy, maputi, ganyan. ano yan, galing putik. Ganyan yung impression. Pero masarap naman yung hito. Sa Southeast Asia, malayong-malayo ang production natin. Malayo pa. Malayo pa. Versus like Thailand and Vietnam, malayo pa tayo. Pero Malaysia, I think mas malaki tayo sa Malaysia. Mas malayo. I think sa Southeast Asia, pinakamalaki is Indonesia. Indonesia, Tapos Thailand, and Vietnam. Or basta Thailand and Vietnam, ganun-ganun lang yun. Patas-patas lang yun. Siguro Vietnam konti lang. Pero sila, sir, hindi sila nagkakaproblema ng oversupply? Hindi bumabagsak ang presyo? Malakas yung export nila eh. Export kasi nila. Tayo, mahina tayo sa export. Actually, yung problema ng exporter, yung supply ng hipon. Kasi yung 6 months, makabili sila kasi mura. Pero during December to May, mahal. Hindi sila makapaglaban sa abroad. So, yun ang issue. Ito si Sir ba? Sa next presidency, nominate natin for Agri-Secretary. Kasi alam mo na lahat ng industriya. Alam mo paano tulungan. So sir, yung going back doon sa... So sila, Thailand, Vietnam, hindi bumabagsak ang presyo kahit na hindi sila nag-oversupply kasi may export. Export, malakas sa export. Tapos yung export nila, sir, higher value added. Meaning, Process. sa atin, process natin hanggang balat, hanggang ganyan. Sa kanila, ready to eat, ready to cook. Mga siomay, mga ganun na, spring roll. I see. Lahat na maisipan mo Produkto na. na. Produkto Hindi na. na hipon. Not just pure hipon. So, example, siomay, mga ganun. Spring roll, na hipon ang laman, yun ang produkto na nila. Kaya, yun ang importante sa atin. Kaya yung planta natin, bukas puntahan natin, malaki ang ginawa natin na storage para during peak harvest, mura yung presyo, ilagay lang natin sa storage. Pag December na, yun lang ang ipoprocess natin. I see. So, di baling tuloy-tuloy harvest, store lang. Store lang. Ang planta natin hanggang balat lang, binabalatan, hanggang lulutuin, at saka hanggang nubashi, yung pangtempura. Hanggang doon lang tayo. Wala pa tayong further value adding, which is like yung mga ready to cook, ready to eat na talaga na food. But hopefully, awa ng Diyos soon, in a few years time, So, masasolve yung problem na sa market na mababa ang presyo this season, ma-avoid na yun. Yung sa kanila, yung pricing sa kanila, stable siya huli round. So yung processing, Yes, sir. maka-process siya, alam niya yung price. Dito sa atin, December, January, February, sobrang taas. Hindi ka makaprocess nun. Hindi ka ka-export. Hindi ka mag-export. Oo, kasi sobrang mahal eh. Sobrang mahal. At saka wala silang hindi sila makabili. Actually, merong shrimp, pero hindi sila makabili sa presyo. Kalaban mo, fresh market, di ba? Fresh market. So, pwedeng isolve yun, sir? Ha? Pwedeng isolve yun yung problem na yun? Kaya yung ginagawa natin, yung during the time na mura,
harvestin natin, lagay lang muna sa storage. Sa December, i-sow out mo, process mo. Yun ang reason nagpatayo tayo ng planta. Planta. Kasi every year, nalulugi tayo from June to October, yung presyo, parang minsan, kulang sa puhunan. Oh, I see. Okay lang yung farmers sa Manila kasi may difference, mas mahal dun. Wala nang transport cost. Tayo, magdagdag pa tayo ng 50 pesos. Kasi yung main market sa Manila, di ba? Oo. Konti lang market ng Cebu. So, add ka pa ng 50 pesos. Papadala Hindi ka na ng Manila, makalaban dun hindi sa ka na iba. makalaban. May, Swerte yung sa may Manila. premium din sila sa presyo. Oo. Yung aside sa cost dito plus another 15 na premium. So mabubuhay sila talaga. No? Yung taga Luzon, mabubuhay kasi mas mahal doon kasi imagine harvest sila 3 oras nasa merkado na, so sobrang sariwa compared galing Mindanao or Visayas, easily 12 hours na makadating sa Nabotas o Malabon. Tapos bibilhin ng labasera, by the time hindi na ganun ka-fresh compared sa yung hinarvest lang sa Luzon. Ano sir ang market ng shrimp? Dadaan talaga sa traditional market. Yung Oo, consignation, mostly yung fresh. ganon. Konsignasyon yung Nabotas, Malabon, minsan sa farmers. Aha. I think meron din dyan sa marapit siguro sa Uniwide. Yung not Uniwide, dati Uniwide. Yung malapit sa MOA, doon banda. Dating Uniwide. Meron daw dyan isa. Okay. Parang bagsakan. Bagsakan. So hindi mo naman ang terminal? possible yung directly from the farm going to institutional buyers, Wala. restaurants, Usually, hotels, na yan. ang bilhin ng restaurant, yung process na ito na. What process? Gusto nila, balat na. Ayaw na nila magbalat, na ganun. So, basically, yun ang market ng processing plant. Yung hotels, restaurants. Ang China sir, malaki? Malaki sila sa production. Ang China. I Pero think number 2 in the world, in the world, ano number 1? Ecuador. Ang Ecuador export nila yan. Export worldwide. lahat. Worldwide. Yun ang Tapos, pababa babagsak ng presyo sa export. world market. Si Ecuador. Si Ecuador. Gano'ng kalaki production nila sir? 1.4 million Per tons a year. 1.4 million tons. Laki ng area nila 200,000 higit hectares. Parang kung sa Pilipinas, parang 20 na Pilipinas. 10 times 20. production lang ng Vaname yun. Ecuador lang yan. Oh my. Pero yung sa Ecuador, large scale farming, sila yung mga farms nila doon, mga thousands of hectares ang laki. Sa China, yung production nila para sa sarili nila. Mostly sarili. Yung reject, yung mga pangit, ito, binibenta ng mura sa Pilipinas. Binibili natin. Gusto nila ng mura, yung iba. Pero gusto nila quality, Philippine shrimps talaga. Maganda talaga yung hipon natin compared sa China. China, heavy yung antibiotics doon. Okay. Lahat ng kung anong maisip mo na chemical. Kasi mag-stocking sila doon, masyadong mataas. Dito sa atin, 100, 120 per square meter. Sila. Sa China, 400, 500. So, kailangan na talaga ng intervention ng antibiotics. Pati Vietnam, malakas din sa antibiotic yun. Ang Vietnam. At saka Thailand. Tayo sa Pilipinas ang hindi. Wala talaga, walang gumagamit. Dahil sir, Low density lang tayo, Low hindi na density masyado. tayo. So sustainable yung culture. Hindi natin pinipilit. Kasi gusto natin na malaking harvest. Laki lang yung stock natin na isang pan. Pero siyempre, lalabas na yan lahat ng ano-ano klaseng sakit. So yun nga, antibiotic, kung ano na lang chemical sa maisip. So in terms of quality and food safety, I think Philippines is the best dito sa Asia. so in terms of Vaname industry, hindi naman nagpapahuli ang Pilipinas. Hindi na. Hindi nagpapahuli. Sir, I think so, especially sa the way we do it sa company natin. I think we are at par. At par tayo.
at fire with the best. Kasi yung ibang farms doon at saka hatcheries ng Indonesia or Thailand, pangit din eh. So when you say the best in Thailand, like CP, I think sa hatchery technology at fire tayo. So, gaano pa kalaki ilalaki ng industry sa Pilipinas, sir? Sa tingin ko, mag-depend yan kung lalago ba yung ekonomiya natin o Natin. hindi. Siyempre, kung lalago, yung Pilipino may pera Kakain. sa bulsa, kakain na ng hipon. Diba? So, importante din yan, yung lalago yung ekonomiya at saka lalago yung turismo. Kasi yung turismo, malakas yan kumakain, di ba, pag bagbakasyon dito. So, kung example, ngayon, ang tourism is like 5 million a year, magiging 10 million or 20 million, i-increase din yung demand, di ba? So, yun talaga ang gawa ng effort ng gobyerno na paano ano yung tourist na bibisita sa atin. Di ba, tayo punta tayo ng Vietnam. Walang masabi sa ganda ng Pilipinas. Di ba? Yung beach natin, yung lahat. Maganda yung Pilipinas. Pero, mas magaling lang siguro sila mag-promote. Grabe naman yung kagaya ng Thailand, yung budget nila sa tourism, ng gobyerno nila, yung budget nila, Malaki. sobrang, talaga naman. Ngayon, yung mga packages papuntang Vietnam ba? Mura. Sobrang Mas mura. mura. Pati Thailand, sobrang mura. Mas Dito mahal. sa atin, hotel pa lang, yung buong trip na nila. Oh. dapat din, Manila nga, punta ka ng Palawan, mas Kasi mahal yung- kaysa punta ka ng Vietnam. ginawa ng Vietnam, may incentive sila binibigay sa ano na walang tax yung hotel. Kapag foreigner mag-check-in, walang tax. O value added tax, 12% na yan, di ba? Mga ganon. Travel tax. Ayan. Oh, may travel. Airport tax. Ang dami natin. So, lalabas, mahal. Dapat kopyahin lang ang ginawa ng Vietnam. Di ba, Vietnam last year, 30 million. Halos i-surpass nila yung Thailand, sir, di ba? Oh, imagine yung 30 million natin sa Pilipinas. So, nako, kukulangin na yung Sobrang hipon. ng economy, no? Oh, malakas na yung economy. Kasi gagastos yan ng pera dito eh. Di ba? Dapat yun ang focus dapat natin sa Pilipinas. Yung, kasi the one industry that grabe yung trickle down ng benefits ng economy is tourism. Kasi like, tip ng waiter, tip ng hotel, lahat-lahat. Instant impact yan sa Transport. mga low-income people. Yung mga nag-ooperate ng mga driver ng bus, lahat-lahat. Ang daming mga immediate yung impact. Yung dapat gagastusan talaga yan. Paano mag-promote, yung mga tourist site, pagandahin. More budget sa tourism, more budget. At saka sa agriculture, encourage natin yung mga entrepreneur, agri-entrepreneur. Yun ang mission and vision ng agribusiness, Yes, how sir. it works. Totoo, malaking tulong ang channel mo sa mga farmers, sir, kasi parang extension services na rin kayo, di ba? Daming matutunan ng mga farmer. Especially ngayon, lahat may cellphone na, pati yung farmer. May smartphone na eh. So, ito na yung pinaka-effective how to learn, how to improve your production sa farm. Ito na yung, di na kailangan ng pa-seminar, libreng seminar, nasa YouTube. So, free na seminar. Walang bayad. For today, ano pang natin for today? Wala na, kain na lang tayo, tapos back to city, tapos relax. Lang si Sofia. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.